Kawaraw. Ayan, yung paborito muna ang dumadali. Kasi ang halo namin, konti lang, baka hindi abutin. Yan, pinapatapos ko yung may finish. Kasi itong poste, konti na lang ito, yung ginagawa ko dito. Manipis lang ito pa. Magulat na sa taas. Labor namin. Okay ka muna, boy. Ayan, tumatawa. Wala pong buwangin daw. Tambay muna daw. Yan ang trabaho namin dito. Wala pa yung amo namin eh. Doon pa sa baba. Kumukuha na siya ng materialis. Mamayang hapon pa. Ito lang muna. Nasaan yung sounds natin dyan? Lagi stuck on you. Nawala na. Kasama na ba? Stuck on you. Ito pagka wala kaming pagka day off namin, ito po ginagawa namin. Naghahanap po kami matatrabahuan o kaya online. Pagka yung malapit lang dito sa amin, kasi pagka yung malayuan medyo kami sa gahol na kami sa araw at saka sa pamasahe. No? Kasi alam nyo man kung magkano ang skill ngayon. Minimum above ang skill ngayon. Ito at nagkakagaan namin, pilit matapos na may-ari itong isang kwarto at mayroon daw lilipat. Pagka tapos namin ito mamaya mag-plastering at magkakaroon ng singkot at maglilihat kami ng tiles. Magmula rito hanggang doon sa likod ko sa hallway. Medyo pa. Ilang kwarto pa? Medyo tapos sa isang kwarto hanggang doon sa dalawang kwarto pa. Tapos ito. Ito ay tulis. Yan ang gawain namin pagka day off namin galing pagbabantay ng aming community dito sa barangay. Ito po ginagawa namin. Humahanap kami ng sideline para hindi kami matambay. Kasi pag yung tulog ko na lang tulog, masakit sa likod. Baka ma-stroke. Oo, baka ma-stroke. Kailangan galaw-galaw din kahit paano. Kaya ito po ginagawa namin. Habang tumatambay, sa trabaho. Oo, yun. Habang tumatambay, sa trabaho kami. Yan ang gawain ng mga construction boy. Diba? Yan ang gawain ng mga... Kasi sabi nila, construction lang. Yan sabi ng mga mayayaman, na dugyot, huwag ganun. Diba, pangit yun. Huwag kayo manlait ng mga construction. Tandaan nyo, kung walang construction boy, walang gagawa ng mga bahay nyo. Totoo lang. Kaya nyo bang gawin yan? Diba? Kasi yung iba kasi walang alam sa pag-construction boy, dumadaan sila sa labor muna. O kaya piyon, kung tawagin ng araw, piyon. No? Sa ngayon, yung ngayon mga baser dyan na mahilig mag-bus, wag natin natin pansinin yung mga baser na yan. Akala mo malilinis sila, no? Pagdating sa trabaho. Oo, malinis sila pagdating sa opisina. Kasi alam mo bakit? Nakaupo lang sila. At ballpen ang hawak nila. Kaming mababa. Itong ginagawa namin. At least marangal na pagdating namin na masaya pamilya namin sa pag-uwi namin sa hapon. At meron kaming mayabot at meron kaming Shout out sa mga nakataga-opisina. Kailangan huwag kayong mawalan ng opisina. Kaya pag nawalan kayo ng opisina, gutom kayo. Gutom, di ba? Pare-pares tayo gutom. Di ba? Pag nawalan kami ng trabaho ng construction, dami pa kami lilipatan. Marami pa kalilipatan. Hanggat meron ipapagawa sa amin, gagawa kami. Yan po ang namin. Yung babae na sinasabi na ayaw nila sa construction boy, kaya mabaho ang tarog. Hindi daw siya magpabimbang sa mga construction boy. Pangit ka rin naman, di ka rin naman tutulan. Ano ba? Yeah! Pangit ka pangit ugali mo. Pangit.
Oo nga, tama, di ba? Yung mga baser dyan. Tandaan nyo mga baser, ha? Huwag kayong basta-basta mga tao. Huwag kayong manlait, kasi pangit yan. Tandaan nyo, mahalin natin yung mga kababayan natin Pilipino, kundi tayo lang namang tutulungan. Ako, napapasalamat din ako at natutunan ko itong gawain na to na construction. Hindi man ako perfecto, minsan kakamali rin tayo. Ipagpaano lang natin. Tao lang tayo at namumuhay ng marangal. Yung mga base ng mga pangit sa din tao yan, mumu. Mumu! Doon sa kabilang bahay na ginagawa namin, may nagpapasamdam doon sa kabilang bahay. Anong ano yun bro? Anong street yun? Balatong street. Kasi nakatira doon mga mumu. Yung isang kasama namin umuwi, hindi nakayanan. Dahil na bate, suka ng suka. Ayun, pinauwi ng amo namin. Kasi hindi kaya ng trabaho. Nakakita rin siya ng doon, ng taong kalbo. Nakita siya ng mumu ng kalbo. Oo. Doon. Eh, nagpapakain siya natin ng manok sa terrace. May nakita siya. Anong ginagawa ng kalbo? Nakahiga. Nakahiga. Oo, nakahiga daw. Tapos nakahiga wala naman daw katawan. Oo, pag nakahiga daw, wala naman daw katawan. Kaya tumakbo siya pababa. Iniwanan yung mga manok doon. Sa taas. Hindi pa sinarado yung pinto. Ewan ko nangyari sa mga manok. Nagpapakain ng manok. Tumakbo dahil sa kalbo na walang katawan. Nakahiga. Doon sa binagawa namin. Kaloko! Akalain mo, hindi, totoo yan at meron na nagpaparamdam at yung bahay na yon, 4 na naroon namatay tapos hindi pa napabiblisingan. Kaya nga pag nandun kami, kaya ingat-ingat kami sa mga galaw namin kasi baka yung andam namin sipain. Kami naman mga disgrasya, wag naman sana. Diba? Naghahanap buhay ito ng marangal. Tapos gano'n naman, diba? Dali lang sa mumu. Dahil sa mumu, tumalong sa third floor. Tumalon sa third floor. Siya ngayon ang pumalit sa mumu. Oo. Pagka tumalon ka sa third floor, sigurado, yung babagsak ka doon, semento. O siyang papalit sa mumu, dahil magiging 5 na sila doon. O wag naman sana mangyari sa amin yan. Kasi kawawa naman yung pamilya namin maiiwan. Kaya nga pagka yung sakaling kung sino naman yung mga kamag-anak nyo, kailangan magdasal bago gumawa. Ito rin yung lugar para safety. Ganun din sa gabi, sa matutulog kayo, kailangan na mag-pray kayo. At bukas ng umaga, magandang gising at malakas ang pangangatawan. Dahil kundi dahil sa Panginoon natin, wala tayo dito sa mundo ito. At sa mga tatay natin, sa mga nanay, big shower out sa mga magulang na nagtataguyod ng kanyang mga pamilya. Salamat, I love you. Mama, chup chup. Rock on, TV Vlog! Thank you po, maraming salamat po.